Sa tahimik na bayan ng Medicine Hat, Alberta, isang hindi inaasahang kasamaan ang lumitaw noong isang Abril noong 2006 na nagpadala ng alon ng takot sa buong bansa at bumago sa imahe ng bayan magpakailanman. Ang pamilya Richardson, 42 years old na si Mark, 48 years old na si Debra, at ang kanilang 8 years old na anak na si Tyler, ay natagpo ang brutal na pinaslang sa kanilang sariling tahanan. Si Mark at Debra ay natagpuan sa basement, habang si Tyler ay natagpuan sa itaas. Ngunit ang 12 years old na anak na babae nilang si Jasmine ay wala sa bahay, na nagdulot ng takot para sa kanyang kaligtasan. Ngunit ang bangungot ay naging mas madilim nang matagpuan si Jasmine kinabukasan sa Leader, Saskatchewan, mahigit 130 kilometro ang layo. Hindi siya biktima tulad ng iniisip ng marami, kundi isang suspect kasama ang kanyang 20 years old na kasintahan na si Jeremy Steng. Unti-unting lumalabas ang nakakakilabot na katotohanan. Sina Jasmine at Jeremy ang nagplano at nagsagawa ng karumal-dumal na pagpatay. Ano ang maaaring nagtulak sa isang batang babae na gumawa ng ganitong kahindik-hindik na gawain? Ayon sa mga kaibigan at kakilala, ito ay kwento ng pag-aaklas ng kabataan dahil sa bawal na pag-ibig. Mariing tinutulan ng mga magulang ni Jasmine ang kanyang relasyon sa mas matandang si Jeremy, isang lalaki na nag-aangkin na siya daw, isang 300 years old na vampira. Sa mga araw bago ang kasuklam-suklam na insidente, ang kanilang mga madilim na plano ay nalantad sa pamamagitan ng mga nakakatakot na mensahe sa online. Ang kanilang pagkahumaling sa marahas na pelikulang Natural Born Killers ay lalo pang nagpalakas ng kanilang nakakamatay ng mga plano. Ilang oras bago ang mga pagpatay, pinanood ni Jeremy ang pelikula kasama ang mga kaibigan at idineklara ito bilang pinakamagandang kwento ng pag-ibig sa lahat ng panahon. Ang pagbaksak ni Jasmine sa kadiliman at ang kanyang kasunod na pagsasala sa sistema ng hustisya ay nagdala ng pagkagulat at takot sa buong bansa. Pinoprotektahan ng Youth Criminal Justice Act ang kanyang pagkakakilanlan at sa edad na 12, hindi siya maaring hatulan bilang isang matanda. Noong Hulyo 2007, napatunayang nagkasala si Jasmine ng 3 bilang ng first-degree murder na naging pinakabatang tao sa Canada na nahatulan ng ganitong krimen. Natapos ang kanyang 10 taon sentensya noong May 6, 2016 na nagsara sa isang madilim at hindi malilimutang kabanata sa kasaysayan ng krimen sa Canada.